Okay, at si Mr. Reynante Alcazal and Rodeline Eroles ay andito po para makuha na umabawi yung kanilang anak mula po sa kanyang kaibigan na ayaw nang ibalik. Parang pinahiram ata ng ilang days lang, Idol. Pinahiram ba o pinagkatiwala? Sige po, ma'am. Hindi ko po masabing pinahiram kasi una po noon, umalis po ako, naghanap buhay po ako. Kinuha po nila sa bahay nang walang paalam. So dumating po ako ng gabi, hinahanap ko yung anak ko. Sabi ko sa anak ko... So kung kinuha ko ng walang paalam, kidnapping po ang tawag Hindi doon? po. May istorya po kasi, parang kinuha ko sa kanila, sinundan niya ako, kinuha niya ulit. Parang ganun po ang nangyayari. Hindi, ma'am, yun yung totoo. Ganun po talaga ang totoo. Meron pong pahintulot. Kasi pag sinabi niyo po, kinuha sa inyo yung anak ninyo ng walang pahintulot, kidnapping po yun. Noong una po, walang pahintulot. So, inano nila ako na, Atilin, dito na lang sa bahay, okay, shortcut sabi niya. po. So, yun na lang po. Yung pong bata, nandun sa kanila, may pahintulot po sa inyo. Pinahiram niyo po. Opo, pinahiram po nila. Dahil sinabi po nila na... Hindi, kayo po ang nagpahiram. Opo. Okay. Advice ko po kayo, Naya, kahit na mas matanda kayo sa akin, hindi ko alam, baka mas matanda ako sa inyo. Yung mga anak po natin, kasi tatay din ako, hindi ho laruan yung mga anak natin. Opo, alam ko po. Hindi ho pinapahiram yan. Ang mga pinapahiram lang po yung mga laruan. Opo, kasi kinukuha ko naman po Ma'am, ina-advisean kita, makinig po kayo. Pupunta-punta kayo rito, tapos mamaya ako naman magbibigay ng advice sa inyo, hindi kayo nakikinig. Hindi naman maganda yan. Advice lang ho ito sa lahat ng mga magulang na yung mga anak, hindi po mga laruan yan, hindi po mga gamit yan, mga bagay, kutsara, tinidor, na papahiram mo sa mga kapitbahay mo. Pagkatapos, kung gusto mong bawiin, babawiin mo na lang yung kutsara, tinidor. Hindi po, tao ho yan. Okay. Pwede ho siguro papaalagaan ninyo dahil kayo po ay mag-OFW o dahil po kayo may trabaho at walang ibang mag-aalaga, cannot afford ho kayo ng kasambahay, then ipapaalaga nyo. Alaga ang tawag niyan, hindi papahiram. Hindi po, yun na nga po paalaga. Pero sila po ang nag-volunteer na, Ate Lynn, sabi niya, ako na lang mag-aalaga, libre ka pa mag-aalaga, libre ka pa gatas, sabi niya sa akin. Okay. So meron pahintulot sa inyo. Nag-volunteer sila na sila mag-aalaga sa bata dahil kayo po ay magtatrabahanap buhay, sabi nyo. May pahintulot sa inyo. Kasi yung sinabi nyo kanina walang pahintulot, abay kidnapping po yun. Hindi yun, una nga po yun. Kaya nga po kasi sinabi ko, di ba may kwento Ngayon, gusto nyo na pong kunin yung bata, ayaw po nila ibigay. Ayaw nila ibigay. Pinagbabayad po kami ng 9,700. Gano'n po katagal nila hawak yung bata? Nung hawak po nila ng katapusan ng April. Tapos, na panggatas. Hindi naman po sila humingi. Lagi nilang sinasabi, wag na atilin kasi nag-grocery na si Papa. Kung tutusin po, hindi nga naman nila pwedeng i-hold yung bata at sasabihin hanggat wala kang binibigyan na pera, hindi namin ibibigay ng 2 buwan. Kung yung kasambahay nga po mag-aalaga ng anak ninyo, nandiyan na sa bahay ninyo, sinisweldohan pa natin yung kasambahay. For consideration na lamang, sana meron din kayo maibigay kahit papaano doon sa nag-alaga na pera. Pero you don't have to. Kung talagang wala at ayaw nyo, magmamatigas kayo, wala magagawa ito. Nag-guess nyo po? Gano'n naman po kalaki. Saan naman po kami kukuha? Magkano ba hinihingi? 9,600. Di pa bibinyag ko na lang yung anak ko kung gano'ng kalaki hingiin nila. Okay. Sige. Si Rona, ikaw naman si Rona Dantos. Rona Dantos, na kaibigan naman nila. So ma'am, kailan nyo po ibabalik yung kanilang anak? Dahil sinisigil nyo daw ng 9,600, tama ba, Ma'am Rona? Opo, tama po. Ganito po yan. Sige po, ano po ang side nyo? Hindi po sana kami maniningil. Kaya lang po, yan pong babaeng yan, nag-iskandalo sa bahay. Mumumura po kami. Sino naman pong hindi magpapantingan tenga? Yung anak po niya, sa totoo lang, kaya ayoko pong ibalik, naaawa po ako dahil wala pong nag-aalaga. Iniiwan niya po sa mga kapitbahay niya. Yung kapitbahay niya, meron pong anak na dapat ding alagaan. Tapos siya po, lagi siyang wala dahil nasa sugalan nga po. Kaya ko pong patunayan yan. Kahit sama ko kayo dyan sa bingguan na sinasabi ko sa inyo. Okay, Ma'am Rona, makasingit, si Rafi Tulfo po. Ma'am, kailangan nyo pa rin talagang isoli kahit nasabihin natin siya sugarol o whatever. Ang DSWD lamang po, social worker po ng MSW, DSWD na makapag-decide kung yung bata ba saan mapupunta, kung sa DSWD ba o ibabalik sa kanya yung kustodiya. Hindi, it's not for you to decide. Otherwise, pag nagmatigas ho kayo, ayaw nyo po ibigay yung bata, makakasuhan po kayo, ma'am. Opo, ang gusto nga po ng mama ko, bayaran niya po yung ginastos namin. Kung ayaw niya po paano naman po yung ano namin sa bata, yung hirap, yung pagod, yung gastos, tapos siya kukunin na lang niya, iiwan sa ibang tao. Malas nyo lang po kasi
tao po yan. Yung pong napunta sa inyo at hindi po gamit. Hindi po yan na, sabi ko nga, laruan. Hindi po yan gadget na pwede nyo pong i-hold. Kapag hindi nyo po binayaran yung pag-hold ko dito, pagkukusdiya sa gadget na ito, hindi ko ibibigay sa inyo, pwede pa siguro. Pero yan po'y tao. Makakasuhan po kayo ng kidnapping. Makakasuhan po kayo ng kidnapping po, at na nagpaparansom ng bata. Imbestigahan po muna yan. Subaybayan po yan sa bahay nila para makita niya kung maalagaan talaga yung bata. Ma'am, it's not for you to decide kung meron ba siyang kakayahang mag-alaga ng bata o hindi. Yung gobyerno po natin sa pamagitan po ng DSWD. Sige, mag-usap muna kayo. Bigyan ko kayo ng pagkakataon. 3 minutes, mag-usap kayong dalawa. Sige. Lapit po sa microphone. Sige, rapid na. Kikita mo 1,715 a day. Kayang-kaya mo mag-produce ng pambayad eh. Ha? Bakit? Madami ng ulan pumunta ron na. Willing akong imbestigahan ron na hindi ako natatakot dahil hindi ako pabayang ina. Ang sinasabi mong nag-aalaga. Papabaya, may nag-aalaga sa anak ko. Kompleto ng pagkain ng anak ko. Buong kita ko, dyan ko dinadala. Hindi ako natatakot ma-imbestigahan. Pakiusap ang ginawa ko sa'yo. Dumating ang asawa ko ng May 20. Nagpunta ako sa'yo. Ano yan? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo lahat yan. From the top, pwede ko ipaliwanag, Rona. From the top hanggang sa wakas, pwede ko ipaliwanag. Kung pwede lang ako, naku, Rona. Matindi na talaga ang paninira nyo sa akin. Tapos ipababa nyo ako sa SM na buwang tiwala ko sa inyo. Malaki ang respeto ko sa inyo. Mataba na ang anak ko nung kinuha mo. Okay. Binaba na po Ma'am Rodelyn. Pero wag ko kayo mag-alala. Makukuha po natin yan. Sa ayot sa gusto niya po. Sobra kasi siyang biological eh. Sa ayot sa gusto niya po, makukuha natin ang ngayong araw po mismo. Promise ko po sa inyo yan. Tawagan mo yung women ito mismo. Mapapasa inyo na po yung inyong anak. Miss Lorelei? O Lorelai ba? Ano ba? Lorelai. Ma'am, tama ba ang pag-pronounce ko? Sorry po, Miss Lorelai. Opo, yes sir, Salvador. opo. So ma'am, kasama po yung nanay, barangay at saka Women's and Children's Desk. Tutulungan niyo po kami na makuha po yung bata. Tama po? Opo, sir. Sayot sa gusto po nung si Ma'am Rona. Opo, sir. Hindi po pwedeng ma-hold yung bata. Okay. Sa nanay po talaga yan. Ay, salamat. Madam Salvador, maraming salamat. Mabuhay ho kayo, Ma'am Madam. Kukontakin po namin kayo later on. Salamat po, Ma'am. Okay po, sir. Okay. At si Miss Josie Ventinilla, Women's and Desk ng Barangay San Agustin. Magandang hapon po, Ma'am Josie. Yes, sir. Okay. Barangay po sa pamagitan ninyo at saka yung PNP, tulong-tulong po para makuha po yung bata. Tama po, Ma'am? Ma'am Josie? Yes po. Salamat po, Ma'am Josie. Okay po. Mabuhay ho kayo, Madam. Thank you. Salamat po. So sabi ko sa inyo, Ma'am Rodelyn, sa ayat sa gusto niya, yung bata po, sa araw na ito, mababalik po sa inyo. Okay? Maraming salamat po. Sige po. Okay na po. Punta kayo dun sa kabilang booth. Okay na po yan. Okay. Sige po. Okay, sabi ni Niran Lazaro, wow, trending ito pang teleserye. Ibalik ang bata sa nanay. Yes. Okay. Sabi naman ni Leo Dicina Jr., tama si Idol Rafi, makukuha ang bata at maibabalik. First time na nagkaroon tayo ng ganitong problema na yung bata, nag-aalaga ng bata, maging kamag-anak man o hindi, humihingi ng compensation. Kung tutusin, may karapatan din naman humingi ng compensation. Pero kung ayaw magbayad, nung magulang, hindi pwedeng pilitin. Konsiderasyon lang. Pero thank you at ano man pwedeng tawag mo kay Rona na inalagaan yung anak mo habang ikaw kung ay tutusin nga talaga, meron dapat compensation. Kasi, halimbawa, tayo nins, yung anak natin, wala tayong katulong. Pupunta tayo sa daycare center, magbabayad tayo sa daycare center, magdadala tayo ng pagkain natin doon. Kahit na isang araw lang tayo mawawala. Ito pagkain nyo, ito yung pangdede ng anak ko, ito yung sweldo sa mag-aalaga. Di ba? Ganon yung arrangement. Meron talaga dapat. Ito pa kaya 2 buwan. Meron. Ano, pero kung ayaw magbayad, walang magagawa itong si Rona, yung kasi nag-aalaga. Kasi wala naman silang arrangement na sisingilin kita pag inalagaan ko tong anak mo. Parang walang ganon. At gustong kunin yung bata, hindi pwede na gawing yung dahilan, yung pag-hold kasi walang pambayad, collateral, makakasuhan ka. Bata, tao yan hindi naman gamit yan. Hindi yan laruan na sabi mo nga, pwedeng hiramin, kunin. Malas lang ni Rona Daantos. Oo. Ayaw magbayad ni Ma'am Rodelyn, Charge to experience, at least nakapagkawang gawa ka. Parang ganun na lang siguro, charity na lang yun. Advice din natin doon sa mga pinaubaya sa kanila, yung bata,
humingi ka ng pera in advance. Oo. Ngayon, kasi kuminsan, napapamahal na eh. Dahil kung 2 buwan, 3 buwan, lalo yung iba taon. Gatas lang, mahal na. Vitamins. Hindi lang diaper. yan. Kuminsan, Nins, I don't think it has something to do with compensation eh. Usually, napapamahal na yung bata nag-aalaga. Correct. Kasi, parang anak na yung turing. Oo, ikaw ang nagpupuyat sa gabi. Yes. Ang hirap kayo magpuyat. Yes, so turing mo anak. Mati itong nanay, akin na yung anak ko, masakit. Masakit, kaya hindi mo kaagad-agad Para hindi agad makuha sa iyo, gagamitin mo yung salitang magbayad ka para hindi basta-basta na mahatak sa iyo mata. Kung walang pambayad, so akin muna yung bata. Muna. Para tumagal-tagal pa. But, hindi talaga siya ang totoong magulang. Ayun. Kaya kayo mga magulang, dito ngayon papasok yung sa family planning. Di ba? Yung 3-child policy. Iplano ang inyong pamilya para magkaroon kayo ng sapat na resources. May pambayad kayo sa katulong at hindi nyo na kailangan pang, di ba, magkayod ng husto para meron lang pambayad, pangtustos sa inyong mga anak. Kung isa lang sa anak ninyo, hindi na kayo maghirap. Oo, at least Magtustos sa kaya inyong nyo anak. ibigay lahat para sa... Actually, Idol, di ba, pabor ako dun sa 3-child policy. In fact, ako nga kahit 2 lang, pwede na. Di ba kung may anak ng lalaki at babae, pwede na yun. Or kung kaya mo naman, pwede ngang 3. Pero yung sinasabi ng Duterte administration, yung 3-child policy, kung tutuusin, okay na yun. Kasi kung 3 nga, medyo malaki-laking pamilya. Ang hirap ngayon magpalaki ng anak, Idol. Edukasyon, mahirap. Lahat. Yun. So, yung 3 nga is medyo malaki-laki na yun. Magastos na yun. Mabigat na para sa mga magulang. Sabi ni Wilson Lee Flores, yung may-ari ng pinakamatandang bakery. Yun. Oo nga, naririnig Sa ko Kamuning, yan. Oo. sabi niya, para mga Abu Sayyaf bandits lang ang dating. Demanding compensation in exchange for freedom, board and lodging daw. Oo nga, no? Nagmistulang. Oo nga naman. Oo, kailangan may kapalit. Di pwedeng ganun. Board and lodging. Oo. Hindi pwede yan. Nagkawang-gawa ka na rin lang naman, sulitin mo na lang. Kumbaga, napamahal na rin sa'yo yung bata. Ako, yung mga talking about Abu Sayyaf, malapit-lapit na yung mga maliligayang araw nyo. Nangidnap pa ulit. Nagidnap pa. Di ba yung 7 Indonesian national? Parang nangaasa. Sige. 2 days. Pero lahat naman niya may katapat eh. Oo. Well, hindi pa lang nila natatagpuan yung kanilang katapat. Marahil. After June 30. Oo. Okay. Oo, hintayin nyo lang. Sige. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.